Hello po mga kababayan at mga kaibigan. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing opinion, reaction at komento sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Shout out po sa lahat ng ating channel subscribers, followers, mga nagla-like at nagsishare ng ating videos. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro, at ganun din po, may God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces from the likes of Dutertes, their minions, their followers, and the anti-Marcoses. Nandito lang po tayo mga kababayan sa gasoline station, no? Actually may McDonald's doon, may Dennis dito sa harapan ko, no? Ako po ay magre-restroom sana sa McDonald's, baka hindi ako papasukin kasi hindi ako customer. Kaya naisip ko mag-vlog na muna, no? Bago tayo bumiyahe muli, no? Ano tayo, round trip tayo mga kababayan. Starts from 8:30 ngayon, magti 12:30 na. So sandalian lang ito. Pag-usapan natin si Harry Roque, yung pagpi-fake news na naman ni Harry Roque, at ganoon din po may sagot po uli yung matapang at hindi matinag na USEC ng PCO at Palace Press Officer na si Attorney Claire Castro. Mabuti na lang merong isang Attorney Claire Castro na babanatan po o ididebunk ang mga fake news ng tong mga Duterte minions at ng mga alta sa Duterte group, no? Simulan natin mga kababayan itong si Harry Roque. Ito na namang si Harry Roque, hindi ko na po isasama dito yung video niya, na kung saan iba na naman ang naratiba nila mga kababayan. Panay ang atake sa Pangulong Marcos at sa pamilya nito o yung first family, particularly yung ating first couple. Anak naman ng siopaw mga kababayan. Lagi nyong inaatake, wala naman kayong mapakitang ebidensya, no? Pahapyawan lang natin tulad nitong mga nagpapakalat na naman ng fake news na yung dalawa, yung nandyan sa LA, no? Saka yung itong si Glenn Chong na sinasabing si FL Lisa daw ay nadetine sa Los Angeles, no? Dinetain daw siya. Hindi natin alam kung dinetain siya ng immigration dyan sa airport ng Los Angeles. Ang laki-laki niyan. O di kaya, dinala siya sa isang presinto sa Los Angeles City o ano ba talaga? No? Hindi pa daw siya nakakauwi ng Pilipinas. Ay, ang mga gunggong talaga. No? Pinabulaanan na po yan, no, ng ating Palace officer, no, ng PCO secretary, at walang iba si NBI Director Jaime Santiago mga kababayan. Pasensya na kung medyo high blood tayo, no, talagang hyper tayo mga kababayan. Nakakabisit ang pamimake news nitong mga DD-shit na to Talagang hindi mo maiiwasan na sabihan silang mga tanga, bobo at mga fake news, o umamin po talaga sila. The truth hurts. 'Di ba? Na umamin sila, most of them are fake news o all of them are fake news maker. Kasi sinasalsal nila 'di ba? Hanggang sa tuluyang maniwala ang mga mamamayang Pilipino sa kasinungalingan nila. 'Di ba? May mga pa-quote pa kayo ng mga ganito na find out na yung sinasabi pala ay totoo pero it took about 1,000 years o mga gunggong. No, ano ba ang pami-make news na naman ni Harry Roque? Sinasabi niya dun sa video vlog niya, mga kababayan, na galit daw ang ating first couple, no, si Pangulong Marcos at si FL Lisa kay Pangulong Duterte niya dahil nung time daw po ni Pangulong Duterte niya hindi po itinalaga bilang Secretary ng Department of Agriculture si Pangulong Bongbong. Ayun. Yun ang ninanaratiba nila. Kaya daw gumaganti ang Pangulong Marcos sa dikta ni FL Lisa na, ayun, ibigay nyo si Digong, gantihan natin. Mga ganon. Really, Roque? Ang kapal naman talaga ng mukha nitong ano na to, nitong puganting ito, no? Pugante na nga, nagpapakalat pa ng fake news sa ating bansa. Talagang antinding kriminal nito. Fake news maker, pugante, sinungaling. Nasaan ang ebidensya mo na nagtatampo o nagagalit ang first couple sa dati mong Pangulong Duterte dahil hindi binigyan ng posisyon si Pangulong Marcos nung panahon niya? Really? Mabuti nga hindi
binigyan ng Pangulong Marcos ngayon ng posisyon dahil puro anomalya. Mabuti na lang hindi tinanggap siguro ng Pangulo o talagang ayaw niya kasi ayaw niyang madawit sa kabalbalan, sa kapalpakan ni Digong. O, di ba? O bakit sa palagay nyo umalis si DA Secretary Manny Piñol sa pamunuan ni Digong? Magaling yun, si Manny Piñol. O, pero ayaw niya kasi binabraso siya ni Digong Diktador si Digong O, ngayon yung pinalit, walang ginawa kundi mag-import ng mag-import ay hindi naman ganun kagago ang Pangulong Marcos ngayon. Di ba? O, tapos sasabihin ni Roque kasi hindi nabigyan ng posisyon, kaya nagtatampo, nagagalit, kaya binalikan si Digong. Nakaw, nasaan ang ebidensya mga kababayan? Hanapan nyo ng ebidensya, yung puganting Rokita na yan. Ikaw, Roque, wala ka nang magandang naidulot sa bansa, no? Tinakbuhan mo ang Quadcom, kinasuhan ka ng PAOK, ngayon nasa DOJ na yan, sana madaliin ng DOJ at maglabas ng warrant sa'yo. Ngayon, ang recourse mo is to seek asylum. Sana po may isang Dutch citizen dyan. I believe siguro may lahing Pinoy yan na talagang haharangin niya sa immigration court ng Dutch government, the Netherlands, ang political asylum request ni Roque. Harangin nyo po. Hindi po siya politically persecuted sa bansa. Siya po ang tumakbo. Hindi po siya pinipersecute ng Quadcom. Nire-request lang na ipakita niya yung dokumentong siya mismo ang nagsabing dadalhin niya. Pero nang nalaman niya, uulit-ulitin natin to, inanaratiba natin. Malamang kaya hindi siya sumipot, tumakas siya dahil alam niya mabubusisi pa siya. Dahil yung sinasabi niyang isang dahilan dahil wala daw karapatan ang Quadcom na busisiin yung yaman niya. Ulul. Dahil daw yung yaman niya ay galing daw sa mana ng kanyang tita. Pinamana sa kanya ng tita. Really? Kung gano'n naman pala, wala kang tinatakbuhan, wala, malinis ang konsensya mo. Yung milyong-milyong pag-angat ng pera mo sa bangko, kayamanan mo, nanggaling sa lihitimong pamamaraan. O ano, bakit ka gigipitin ng Quadcom? Di ba sampal sa mga Quadcom dapat yan? Pakita mo, ito Ace Barbers, ito Paduano, ayan yan yung mga saan nanggaling yung yaman ko, may reklamo pa kayo? Madali lang naman, di ba? Maiintindihan ng mga Quadcom members yan. Sila Romeo Acop, di ba? Si Abante, si Johnny Pimentel, and the rest of the young guns. Lalo na si Jinky Ruistro, totoo naman pala, pinamanahan ng milyon-milyon Legitimate naman pala yung kita. Anong ginawa mo? Nung nalaman mong, hindi pala totoo sigurong binigay ng tita mo, nang gagamit ka lang dahil sinungaling kay. Sinungaling ka? Even yung kakampi ni Digong na si Sal Panelo, dinisown ka, hindi ka kilala, sino ba yan? Tapos yung sinasabi mong ikaw ang isa sa magiging lawyer ni Digong, wala, tinabla ka Tinabla ka nung anak, di ka kinikilalang lawyer, di ba? Ungas. Ngayon sasabihin mo kaya galit ang Pangulong Marcos at FL Lisa sa Digong dahil hindi pinagbigyan si Pangulong Marcos na maging DA Secretary. Nek mo, Roque. Puro ka na namang kwento. Ang sabi nga ni Panelo, kwento mo sa lelang mo. Lelang mong panot. Bahala kayo, asarin ko talaga yan. Umuwi ka ng Pilipinas, bring Harry Roque home. Now, pasok naman tayo kay Yusek Claire Castro, Palace Press Officer, napakatapang, hindi matinag ng mga DD shit, hindi magalaw ng mga DD shit alta. Puro po sila bokya. Yung kanilang mga naratiba na ganito, bokya po sila. Kasi ito na naman pong inyong bepe na nandun. Inaasikaso daw ang isang isang mamamayang Pilipino na in distress. Yung pala tatay niya. Daw niya, tungkulin niya daw maiuwi ang isang Pilipinong distress sa ibang bansa. Tatay mo yun Ginawa mo rin ba yan sa mga ibang OFW na mga naditine sa ibang bansa? Wala. Di ba sinungaling din, pang sariling interes. Ano ang sabi niya? Mapupunta daw po sa dumpster. Alam niyo yung dumpster? Basurahan ang Pilipinas kasi ang mga mamamayan nito ay walang makuhang trabaho. Ang administrasyon ng Pangulong Marcos ay
incompetent, walang ginagawa. Kumbaga, kung aking i-aanalisa yan, puro nakaw na lang ang ginagawa ng administrasyong ito. Katuwang pa si Speaker Martin. Puro pagnanakaw ang ginagawa ng nasa gobyernong ito. Mapupunta po tayo sa dumpster, sa basurahan. Hindi giginhawa ang Pilipinas. Sumagot po dyan si Palace Press Officer at PCO USEC Attorney Claire Castro. Ano ang matapang na sinabi o sagot ni USEC Castro? Baka siya ang basura. Sa pagkakaintindi ko, baka siya, pag siya ang namuno sa ating bansa, ay talagang hindi lang sa basurahan pupunta ang bansang Pilipinas. Baka sa inidoro. Ang bahong amoy ang sangsang. 'Di ba? Bakit? Yung confidential funds niya, yung pondo niya sa dalawang departamentong hinahawakan niya, hindi niya ma-explain. 'Di ba? Sabi ni Attorney Claire, mapupunta ang Pilipinas sa dumpster kung ikaw ang mamumuno. Ayan po, basahin nyo. Binood ko na lang sa aking pagkakaintindi at dinagdagan ko. Nakaka-high blood, mga kababayan. Biruin mo, sasabihin niya yan sa ibang bansa, katawa-tawa tayo. You Filipinos are very lucky. You have the vice president that robs you, and you have the former president that robs you more. Diba, Ninoy Aquino lang yun. Sabi ni Attorney Claire, hindi siya nagbabasa o nanonood ng mga balita. Inuulat ng PTV, inuulat ng Radyo Pilipinas, iniuulat ng ilang mga stream media ang ginagawa ng pamalang Marcos sa mamayang Pilipino at sa bansang Pilipinas. Protektado ang soberenya ng ating West Philippine Sea against the Chinese. Ipinaglalaban po ng Pangulo. Inulit po ng Pangulo yan sa Tacloban nang sinabi niya, no square inch of land na maaagaw sa atin sa West Philippine Sea. Nabasa ko pa yun. Daig pa kita pusit. Ako nagbabasa ng balita, nandito ako sa Amerika, pero pinipilit kong basahin, alamin ang nangyayari sa ating bansa. Inaalam ko kung ano ang proyektong nagawa ng Marcos administration, ano ang kabalbalang nagawa ng Marcos administration. May mga kabalbalan ng Marcos administration, lalong-lalo na dyan yung fiasco sa NAIA, sa DOTR, yung mga tulay na bumagsak, panahon ng Pangulong Marcos, pero hindi nabilyan ng panahon ni Pangulong Marcos. Pero nandyan na yan. Tatatak sa kanya yan. Nababasa ko. Binabatikos ko ang ilan, kino-call out ko, pero ikaw, nasabihin mong mapupunta sa dumpster ang Pilipinas? Ganon din naman ang ginawa ng tatay mo Kurakot dito, kurakot doon, pasok ng mga kriminal dito. Hindi pinotektahan ng soberenya sa West Philippine Sea. Nagsiga-sigaan kayo, tapos sasabihin mo sa pamunuan ni Pangulong Marcos mapupunta sa dumpster? Kayo yun, mga kababayan. Kaya ako po naniniwala, pumapanig kay USEC Castro. Pag si Duterte ang namunong muli sa Pilipinas, hindi lang sa dumpster tayo pupulutin. Wala na tayong bansa kundi probinsya ng China. Pag si Sara Duterte ang namuno o sino mang Duterte, yung mga hindot na yan, anong karapatan mo para sabihin na mapupunta sa dumpster ang bansang Pilipinas? Ikaw ay kawani ng gobyerno. Buti sana kung hindi ka kawani ng gobyernong Marcos. Nandiyan ka vice presidente ka? Saan nanggagaling ang pondo mo na pantulong, pang-ayuda? Di ba may pondo kang 733 million para saan yun? Para saan yun? Di ba nakakahiya? Sinisiraan mo ang sarili mong bansa. Anong klaseng Pilipino ka? Imbis na iangat mo ang bansa mo, i-promote mo ang bansa mo, ikaw mismo ang sumisira? Tarantada. Ako talagang sasabihin ko, ewan ko kay Attorney Claire. Si Attorney Claire, ano pa yan? Ano ba yan? Diplomatic pa. Ako hindi. Kung pwede nga murahin yan, mumurahin ko. Ewan ko, mga kababayan. Biruin mo, nakakasakit ng damdamin. Kapwa mo Pilipino pa ang sisira sa bansa mo, sa ibang bansa. Mga gago. Kayo po, ano po ang inyong masasabi ninyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.